Araling Panlipunan 4, Term 1, Week 2. Ang heograpiya ng Pilipinas, tiyak o absolute na lokasyon at relatibong lokasyon. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa ang heograpiya ng Pilipinas, tiyak o absolute na lokasyon at relatibong lokasyon. Mga layunin. Unang araw. Maikling balik-aral. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Madalas na ginagamit natin ang mga direksyon sa pagtukoy sa kinaroroonan ng isang lugar. Paano makatutulong ang kaalaman sa pangunahin at pangalawang direksyon sa pagtukoy sa absolute o tiyak at relatibong lokasyon ng isang lugar? Ang kaalaman sa pangunahing at pangalawang direksyon ay makatutulong sa pagtukoy ng tiyak na lokasyon ng isang lugar gamit ang mapa o globo at relatibong lokasyon sa pamamagitan ng paglalarawan nito kumpara sa ibang kilalang lugar. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Tiyak na lokasyon. Ito ay nakabase sa latitude at longitude ng isang lugar. Ito ay itinatakda sa pagtiyak ng eksaktong lokasyon ng kabisera nito sa pamamagitan ng latitude at longitude. Relatibong lokasyon. Ang pagbibigay ng direksyon ay ibinabatay sa mga katabing lugar nito. Ang pagbibigay ng lokasyon ay batay sa posisyon ng lugar. Grid. Ang lugar sa mapa kung saan nagtatagpo ang mga guhit latitude at longitude. Unang aralin, tiyak o absolute at relatibong lokasyon. Pagproseso ng pag-unawa. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Pinatnubay ang pagsasanay. Gamit ang inyong mapa, tukuyin ang tiyak at relatibong lokasyon ng mga sumusunod na bansa. Narito ang mga tamang sagot. Narito ang mga tamang sagot.
Panghuli. Narito ang tamang sagot. Ikalawang araw. Paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Ikatlong araw. Ikalawang aralin, ang lokasyon ng Pilipinas sa mundo at Asya. Pagproseso ng pag-unawa. Pagmasdan. Tignan ang larawan ng globo. Makikita dito ang lokasyon ng Pilipinas. Ano ang tawag sa pahalang na guhit na makikita sa globo? Ano naman ang tawag sa nakatayong linya? Ano ang nagagawa ng mga guhit na ito? Magaling! Ang pahalang na guhit sa globo ay tinatawag na latitude, samantalang ang nakatayong linya ay tinatawag na longitude. At ang mga guhit na ito ay ginagamit upang tukuyin ang tiyak o absolute na lokasyon ng isang lugar sa mundo. Pinatnubayang pagsasanay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Mga gabay na tanong. Una, tukuyin ang dalawang espesyal na guhit kung saan matatagpuan ang Pilipinas. Magaling! Ecuador at Tropic of Cancer. Pangalawa, ibigay ang tiyak na sukat ng latitude ng kinalalagyan ng Pilipinas. Tama! Pagitan ng 4 na degree at 21 degree ng latitude. Pangatlo, ibigay ang tiyak na sukat ng longitude ng kinalalagyan ng Pilipinas. Magaling! Pagitan ng 116 na degree at 127 degree longitude. Pang-apat, anong bahagi ng mapa o globo ang kinalalagyan ng Pilipinas kung pagbabasehan ang sukat ng latitude nito? Napakagaling! Hilaga. Panglima, anong bahagi ng mapa o globo ang kinalalagyan ng Pilipinas kung pagbabasehan ang sukat ng longitude nito? Mahusay. Silangan. Pang-anim, ano ang tawag sa lugar sa globo kung saan nagtatagpo ang mga guhit ng latitude at longitude? Magaling! Grid. Pang-pito, ano ang tawag sa katumbas na bilang o sukat ng distansya ng mga linya sa mapa o globo? Tama. Degree.
Pangwalo, ano ang tawag sa lokasyon na tinutukoy sa pamamagitan ng paglalarawan sa kinalalagyan ng puok batay sa mga karatig na anyong lupa at anyong tubig? Tama. Relatibong lokasyon. Pangsyam, ano ang tawag sa paglalarawan ng lokasyon ng bansa sa pamamagitan ng mga anyong tubig na nakapaligid dito? Magaling. Insular. Pangsampu, ano ang tawag sa paglalarawan ng lokasyon ng bansa sa pamamagitan ng mga anyong lupa na nakapaligid dito? Napakagaling! Ito ay bisinal. Paglalapat at pag-uugnay. Sulat-isip. Puna ng tamang sagot ang talaan. Para sa unang hanay, bansa. Halimbawa, Pilipinas. Sa ikalawang hanay, ilagay ang tiyak na lokasyon. Sa ikatlo at ikaapat na hanay, isulat naman ang relatibong lokasyon, ang insular at bisinal. Narito ang halimbawang sagot. Ngayon ay sagutin mo ang mga ito. Ikaapat na araw. Pabaong pagkatuto. Bintana ng pag-unawa. Balikan muli ang mga napag-aralang konsepto tungkol sa tiyak at relatibong lokasyon. Punan ng mga kaisipan ang mga kahon. Una, tiyak na lokasyon. Ibigay ang kahulugan nito. Magaling! Ito ay nakabase sa latitude at longitude ng isang lugar. Ito ay itinatakda sa pagtiyak ng eksaktong lokasyon ng kabisera nito sa pamamagitan ng latitude at longitude. Ibigay din ang kahalagahan. Magaling! Mahalaga ito upang matukoy ang eksaktong lugar sa mundo, lalo na sa paglalakbay, pananaliksik at pagtukoy ng lokasyon sa panahon ng sakuna. Relatibong lokasyon. Kahulugan. Magaling! Ang pagbibigay ng direksyon ay ibinabatay sa mga katabing lugar nito. Ang pagbibigay ng lokasyon ay batay sa posisyon ng lugar. Ano naman ang kahalagahan nito? Napakagaling! Ang relatibong lokasyon ay ang pagtukoy sa kinalalagyan ng isang lugar batay sa mga kalapit na lugar o anyong lupa at tubig. Pagninilay sa pagkatuto. Mga gabay na tanong. Una, ano ang naranasan habang ginagawa ang mga gawain sa pagkatuto, lalong-lalo na ang gawain sa pagtukoy ng tiyak at relatibong lokasyon ng isang lugar? Pangalawa, ano ang naramdaman ng nalaman kung paano gamitin ang globo at mapa?
Pagsusulit. Ilista ang mga hinihinging datos. Para sa titik A, ilista ang mga katabing bansa ng Pilipinas at pangunahing lokasyon nito. Magaling! Una ang Taiwan, matatagpuan sa hilaga ng Pilipinas. Pangalawa, Japan, matatagpuan sa hilagang silangan ng Pilipinas. Pangatlo, Malaysia, matatagpuan sa timog kanluran ng Pilipinas. Pang-apat, Indonesia, matatagpuan sa timog ng Pilipinas. Titik B. Ilista ang mga anyong tubig na nakapaligid sa Pilipinas at pangunahing lokasyon nito. Magaling! Una, Dagat Pilipinas o ang Philippine Sea, matatagpuan sa silangan ng Pilipinas. Pangalawa, Dagat Kanlurang Pilipinas o ang West Philippine Sea, matatagpuan sa kanluran ng Pilipinas. Pangatlo, Dagat Sulu, matatagpuan sa timog kanluran ng Pilipinas. Pang-apat, Dagat Celebes, matatagpuan sa timog ng Pilipinas. Para sa titik C, sagutin ang sumusunod na tanong batay sa iyong natutuhan sa araling ito. Una, bakit mahalaga ang mga batayang kaalaman sa direksyon? Tama! Mahalaga ito upang malaman ang tamang patutunguhan ng isang tao o bagay. Nakakatulong din ito upang hindi maligaw at mas madaling matukoy ang lokasyon ng isang lugar. Pangalawa, paano nakatutulong ang mga likhang isip na guhit sa globo at mapa upang matukoy ang lokasyon ng isang pook? Mahusay! Ang mga likhang isip na guhit tulad ng latitude at longitude ay nagbibigay ng eksaktong koordinado ng isang lugar. Dahil dito, mas madaling matukoy ang tiyak na lokasyon nito sa mundo. Pangatlo, ano ang pagkakaiba ng lokasyong insular sa lokasyong bisinal? Mahusay! Ang lokasyong insular ay tumutukoy sa kinalalagyan ng isang bansa na napapaligiran ng tubig. Ang lokasyong bisinal naman ay tumutukoy sa mga karatig bansa o kalapit na lugar ng isang bansa. Pang-apat, ano ang pagkakaiba ng tiyak na lokasyon sa relatibong lokasyon? Mahusay! Ang tiyak na lokasyon ay tumutukoy sa eksaktong kinalalagyan ng isang lugar gamit ang koordinado. Ang relatibong lokasyon naman ay tumutukoy sa kinalalagyan ng isang lugar batay sa mga kalapit na lugar. Panglima, bakit mahalagang makapagbigay ng tamang lokasyon ng isang lugar? Mahusay! Mahalaga ito upang maiwasan ang kalituhan at maling impormasyon. Nakakatulong din ito sa paglalakbay, kalakalan at pagtugon sa mga sakuna. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa tiyak o absolute at relatibong lokasyon.
ang lokasyon ng Pilipinas sa mundo at Asya. Maraming salamat sa pakikinig mga bata! Sana ay may natutuhan kayo. Huwag niyong kalimutan, pindutin ang like, share at subscribe.